ESF Prevention and Control Seminar by Team Atovi in Barangay Talaga, Lemery, Batangas. Ako po si Engineer Andres Alvarez. Yung technology po na na-develop po nung aking father, yung po yung tinawag naming Atovi. Kaya po Atovi, Ato, atoms, tapos yung V, sa Latin word na po means power and energy. So ang aming technology po, ang ginagawa niya ay ginagawa ng efficient po yung cells. Kaya po na pinakita sa inyo kanina yung aming video doon sa ESF. Kasi ang layunin po ng aming kumpanya ay tulungan po yung mga nag-aalaga ng livestock na lalo ngayon mayroon na namang challenge para tumibay po yung confidence natin na ituloy lang po. Kasi kagaya po ng dating ESF na ubos po yung mga baboy, yung dating biik na 2.5, ngayon 5,000 na, 6,000 na. So ito na naman ho tayo ngayon. Ngayon kung magiging matibay ho ang laban at kayo po yung matitibay, pag dumating po ang bear months, kagaya po niyan, December, marami na naman po ang may demand sa baboy, siguradong babalik po ang inyong investment. At maganda ho ang inyong kita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo ho ba yung tinatawag nating basic form of life na cell? Ang cells, so, yun yung bumubuo ng katawan natin. Katulad ng paglaki natin, yung mga height natin, pag lumalaki yan, cells regeneration. Ibig sabihin, dumadami siya. So, yun. So, kaya tayo, lumalaki, tumataba, tumatangkad, kasi nag-grow yung cells natin. So, yung cells po na yan, pagka dumadami yan, automatic, tumataas ang immune system natin. Yung resistensya ng katawan natin. Okay. Pagka tumataas yung immune system natin, dumadami yung antibodies natin. Familiar kayo sa antibodies? Ito na yung lumalaban sa sakit. Okay? Sa sakit natin. In short, lahat po ng sakit na dadapo sa ating mga alagang hayop, kung yung hayop natin mabilis lumaki, bumigat, automatic tumataas yung immune system, automatic dumadami yung antibodies. Ito yung pinakasundalo natin. Kumbaga sa ating gobyerno, meron tayong police, may marines tayo, may navy, may army. Depende kung saan ng giyera, doon sila pinupunta. Yung ating antibodies, ganun din. Kung ano yung dadapo sa ating sakit, sa alaga natin, yung antibodies na yan, mag-iiba ng configuration, yung parang itsura, para makalaban sila sa sakit na yan. So kung mapapansin ninyo, pag sinabi nating virus, viral infection, yung katulad na problema ninyo ngayon sa ESF, virus o yan. Pag tinawag nating virus yan, kahit sa atin, wala hong gamot yan. Yung pandemic, nung pandemic tayo, yung COVID, hindi ba virus o yan? Diba? Kaya daming namatay sa atin, nalagas. Natira yung medyo malalakas ang katawan. Pero yung mga gamot, nakatulong yon. In our case, gagawin na natin simple para maiwasan ho natin yan ganyan yung baya ASF, FND, kung ano man yung ano. Kailangan yung ating mga alagang hayop bibigyan natin ng magandang klase ng pagkain. So yung magandang klase ng pagkain, may tinatawag tayong mass density. Di ba pag bumibili kayo ng pagkain ng baboy, 50 kilos, tama sa timbang. Pero totoo, tama ba sa nutrients? Yung mga kailangan ng katawan ng baboy. Malalaman nyo rin yan, dapat sahip nyo, maganda yung pagkain. Mabilis lumaki, mabilis lumigat. Pero minsan din ho, kapag ang hayop natin, nakain nila, sabi nga, na-absorb, nakain, hindi naman nagamit ng katawan, na-utilize, hindi na i-convert sa karne. Makikita nyo yan, pag hindi na i-convert, yung bang may nansang lumaki, tapos pag dumumi siya, malalaki dumi. Tapos mabaho pa. Yung baho na yon, puhunan yon kasi yung tinatawag natin undigested protein na kailangan kainin nung baboy, ma-convert niya into meat. Kasi yun ang building block na tinatawag natin cells para sa dumami. Pag mabilis dumami, mabilis lalaki, bibigat yung alaga natin baboy. So, there are a lot of things that we should consider.
Yung mga feeds naman na binibili nyo, sa ngayon kasi, nilalagyan na ng mga gamot yan para prevention sa hayop. Para hindi ka magkasakit. Meron na rin medication yan eh. Pero kung hindi nagagamit nung katawan ng hayop ninyo, ayan, katulad yan, maraming tinatamaan. Sinort ko na lang yung sa ASF na but if you have some question. Ano po ang palatandaan o pagkakilala ng isang baboy may ASF? May ASF medication. Kalimitan nyo yan, yung sa paghinga. Kasi kalimitan nyo yan, tandaan nyo, virus or any sakit, ang unang inaatake nila, respiratory. Kasi, yung oxygen level, pag nawala ng oxygen, 3 minutes, patay yung cells. So, pag namatay yung cells, patay yung alaga ng baboy. Pakikita niya magmamanbawan, nangingitim-ngitim yan. Kulang na sa oxygen. Ayun. Tapos yan, of course, pag ayaw nang kumain. Si Ana nga pala is our nutritionist. Kasi ang ASF, may pagkahawig siya sa cholera. Kung naalalaman nyo, nagbabayulit. Pero ang distinct na difference nila is yung namumula yung mata. Tapos may discharge, minsan dumudugo na yung ilong, ang dumi niya may dugo din. Tapos yung pagka-violet niya, nag-i-start po sa tummy, sa tiyan, hanggang pababa, hanggang lang sa ulo. Buong katawan niya na violet. Kasi ang hog cholera, parang specific lang sa mga ibang katawan. Pero ang ASF, buong katawan niya nagba-violet. Blue-violet yung kanyang kulay. Samantalang sa hog cholera, parang violet lang eh. Tapos yung mas mabilis yung pagdumi niya. Lalo sa mga inahin, nagsusukaw, hindi na siya makatayo, nananamlay na, hindi na kumakain. 3 to 7 days, namamatay agad. Yun po, maano na kayo doon, ma-alarm na kayo. Kaya, titingnan nyo lang kasi yung cholera at saka ASF may pagkahawig. So, yun lang, tignan nyo yung mata namumula. Saka yung discharge niya sa ilong. Minsan, nagdudugo na. Yun na po. Ano mo, isa pang tanong, posible po ba sa isang babuyan, katulad po lang sa amin, meron po kami nga bali ay 10 inahin ng naman. Yung sa akin, ano po, 6, sa akin po 4. Tapos, may mga partner po kami, yun po kaya ay may posibilidad na talaga sa 5. Kung sabi nga ni Engineer, kung mataas yung immune system ng mga pati ninyo at maganda naman yung management, yung pakain, posible po makasurvive yan. Mas maganda po kung may mga ibang additives, vitamins na pwede nyo ibigay para mas tumaas po yung immune system ng baboy, makakasurvive po yan. At saka po dapat yung pinagpatayan po ng mga inahin, kailangan mag-disinfect po yan. Kung meron na kayong tinatawag na challenge po dun sa farm nyo, kailangan pa rin magkaroon tayo ng disinfectant. Mag-disinfect po tayo ng mga kulungan. Makakasurvive pa yan. Kasi nga kung naunahan nyo pong panoorin yung taga Mindoro po yun, yung kaninang 2 na lang po yung natira, yung isang inahin at saka isang patining. Kasi simula pa na ng biik yun, binigyan niya na ng atubi and then maganda yung pakain. So, yun po, siya nakasurvive. Yun sila yung magkakadikit. Kung nakita niyo po yung video. So, malaki yung chance na makasurvive po yung ating mga alaga. Ayan po, kahit nakaroon na tayo ng challenge po dito ng ASF. Yes po. Yung nangyayari ito yung viral infection, yan ba airborne o talagang contact yan? Dalawa po yan. Pwedeng airborne, pwedeng contact. Kasi po sa ASF, diba galing po yan doon sa Africa. Kaya nga po diba nagkaroon ng higpitan po sa atin. Baski po doon sa mga imported na mga canned goods. Kasi naandun po dumidikit yung virus na yan. Maski sa contact to tao, pumunta doon sa farm. Posible, pati sa tsinelas, kaya nga po nagkakaroon ng biosecurity kahit maaari magkaroon kayo ng foot bath. Maaari pong pwede po siya. Yes po, pwede rin siya. Kasi po,
Usually mga viral po yan, airborne saka contact. Yun po. Mas maganda po naliligo talaga bago kayo pumunta ng farm. May malalaking farm ngayon po, lalo dito sa Batangas. Kailangan pagpunta kayo ng farm, naliligo kayo tapos may gown. Bawal isuot yung galing sa labas. So, patulad po yan. Airborne. So, wala naman tayong magagawang paraan. Kahit palagyan natin ng net yan, kung airborne yan at tumama talaga, edi wala tayong magagawa. Oh yes po. Kaya, So, ano yung prevention? Para ang ano po yan, yung sinasabi ko, biosecurity, kailangan lagi tayo huwag masyadong magpapapasok na hindi naman kailangan ng mga titingilan ng baboy o mag-howler. So yun po. And then mataas na quality ng feeds. And then yung management, yung feeds o yung nutrition na ibibigay natin, kailangan hindi lang yung basta pakain. So magkakaroon tayo ng ibang additives hanggat maaari, mapataas yung immune system ng katawan ng hayop. Maski po to sa tao, maski ako nga ho, ilang araw na nagpa-vitamins na pero tinatamaan pa rin, pero hindi sumusuko. Kumbaga, hanggang ganun lang. Kumbaga, mataas pa rin yung resistensya. Kumbaga, andito pa rin, ano pa rin po sa inyo. Ganun po rin yung baboy. Lumalaban pa rin siya, kumakain pa rin yan. Pero pag binigyan pa rin natin ng sustain na magandang nutrition, plus yung ating magandang additives or multivitamins, kung ano po yan, ay makakasurvive po yan. Kahit tamaan man siya ng virus, madali po makarecover. Ganun po. Maski anong viral yan na dumaan po sa atin, sa ating mga hayop. Basta mataas yung immune system ng katawan ng hayop, makakasurvive po yan. Ayan. Siyempre, plus yung ating management, huwag niyo kakalimutan. Kasama po yan yung biosecurity. Sana po ay marami kayong natutunan sa aming hatid na seminar. At hanggang sa muli, ito po ang Team Atovi na patuloy na gagabay at tutulong sa inyo.